Okay, so pinagpalang araw sa inyong lahat. Pinupuri ko ang nag-iisang Diyos, ang Panginoong Yeshua Hanastri Vimele Kayudim YH VH. Nakalulungkot na madami ang naliligaw ngayon na mga kampo ni Satanas. Pinipilit ipakilala sa tao na ang Diyos nila ay walang kamatayan, no? So nga pala si Ventilador, si Arman De Castro ng Patri Passionism Belief, church name Yeshua. Yung nakilala niyong Jesus Christ, pero tinawag kasi siya ni Pablo, tinawag niya si Pablo yung sa Hebrew, no? So, kaya okay lang, pag-aralan nyo rin. So kinukuha ko lang yung pangalan niya sa lupang kanyang sinilangan, dahil kung may passport ka, hindi na magbabago yung passport mo pag lumibot ka sa buong mundo, no? So ito napaka-critical na topic nito, kaya ingat kayong lahat doon sa mga kampon ng demonyo para alisin sa inyo yung dugo ng kordero sa kanyang pagbabalik, no? So ang sinabi diyan sa John 6:54, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, kasi aking ibabangon sa huling araw, no? Ngayon, kung ang isipan ng tao ay binubura yung pagkamatay ni I.M., na Espiritu Santo niya ang nagkukwento sa buong Biblia na namatay ako, na kinokontra ng marami. Hindi natin alam kung bakit, pero alam ko kung bakit. Alam ko yan ang hinahadlangan ni Satanas, ang maipakilala na ang Diyos ay talagang namatay. Isang buo yun para sa inyo, no? Hindi yung nag-chap-chap lang, no? So ngayon, ano ba ang importansya niya, no? So balikan natin yung istorya doon sa Exodus 12:6 ng Pasko, no? Makinig kayong mabuti, sapagkat sa pagbabalik ng Panginoon, yung dugo din na yun sa hamba ng pintuan ng inyong puso ang hahanapin niya sa kanyang pagbabalik. So pakikita ko sa inyo yung istorya, na marami ang hindi ito tinututukan. Dito sa Exodus 12:6, ano ang sabi dyan? Sa Exodus 12:6, sinabihan sila Moses dyan ng Diyos na bawat pamilya yung aalagaan niyoon hanggang sa ika-14 na araw ng buong ito, no? Tandaan ninyo yun.
Kaya si Kristo ay namatay sa ika-14 na araw ng Abib at Nisan, at papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. No? Ngayon, sabi dito sa Exodus 12:11 to 13, so sa Exodus 12:11 to 13, babasahin natin. Okay? So, meron naman tayong mga time difference. Kaya, pag-aralan nyo na lang yun. So, Exodus 12 to 13, ang sabi dyan, Exodus 12, Exodus 12:11 to 13. Sa ganito ninyo kakanin, may bikis ang inyong maywang, ang inyong panyapa ay nakasuot sa inyong mga paa, ang inyong tungkod ay tangnan ninyo sa inyong kamay, at ang inyong kakainin dali-dali siyang Paskwa ng Panginoon. No? Sapagkat ako ay dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yun, at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao at maging hayop. Gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Makikita niyo dyan, papatayin ng Diyos ang lahat ng tao, panganay, mga panganay, maging tao at maging hayop. Okay? So, ngayon, sabi sa 13, at ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Pinaglalagay sila ng dugo sa hamba ng pintuan, ano? At pagka aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo. At walang salot na sa inyo, napapatay sa inyo, pananakit ko sa lupain ng Ehipto. No? So, yun ang judgment day ng Diyos sa kanila. Lahat ng walang dugo ng kordero sa hamba ng pintuan ay walang salang mamamatay. So, noong una, mga panganay lang yan. Dahil alam kasi ng Diyos na may panganay na anak na lalaki rin yung paraw. Patay yun, no? Ngayon, di ika-14 ng Abib Nisan yan, diyan pinagdiriwang yung Paskwa sa Israel, no? Ngayon, doon sa mga tao na nagkakalat, sabi niya, may mga taong nagkakalat na kabisote, mga mangmang sa kasulatan, na pinagkakalat na ang Diyos nila ay walang kamatayan, dahil nakabasa ng sulat ni Pablo na hindi pinag-iisip na si Pablo ay nangangaral na ang Diyos niya ay namatay. No? Doon nga yun sa Acts 2 eh. Acts 9. Ang tinutukoy doon ni Pablo sa kanyang patotoo doon sa Acts 2, sa Acts 22, sa Acts 26, yung si Kristo na
nagtuturo ng pagkabuhay ng mga patay. No? Nung nagpapatotoo si Pablo kay Haring Agripa, kasi nabuhay yung Diyos niya. Kukwento siya dyan. Talagang ako nag-isip na dapat kong gumawa maraming mga bagay laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Itong mga taong ito, sinasabi nila, ibang Jesus daw yan. Walang kamatayan na kinukwento ni Pablo. Samantalang ang pinatututuhanan ni Pablo ay si Jesus of Nazareth. Ano? Kinukwento niyang pinapapatay ko, sabi niya, ginawa ko ito sa Jerusalem, kinulong ko sa bilangguan ng maraming banal. Pagkatanggap ko ng kapamalaan sa mga pangulong saserdote nang sila'y pinapapatay pa yung mga Kristiyano na yun. Siya yung sumasang-ayon, no? Aralan nyo itong mabuti. Marami nagsasabi yung walang kamatayang Diyos na yon daw ay hindi namatay na pinangangaral ni Pablo. No? Hindi sinungaling si Pablo, kaya niya lang nasabi yon. Sapagkat patay na, tinatawag pa siya. Papurit paggalang niya yung kay Kristo. Pagdakila niya yun. Siya lamang ang nananaan sa liwanag. Binulag siya eh. No? So, ngayon, ano ba ang sabi sa dyan? Patungkol dyan sa kordero ng Pasko na yan, no? Makinig kayong mabuti. Dahil akala ninyo, biro lang yung ginawa ng Diyos. Genesis to Malakay, ipinrapisi ang pagkamatay ng Diyos. At muling mabubuhay, hindi siya mabubulok. Pero marami ang nangangaral ngayon na ang Diyos daw nila'y walang kamatayan. Yan ang malaking kalokohang ginagawa ng demonyo. Para wawalan kayo ng dugo ni Kristo sa kanyang pagbabalik. Tandaan nyo yan. Sa John 1:29, anong sinabi dyan? Sinabi niya kay Moses, uulitin ko iti pa na yan, no? Ngayon, sa John 1:29, nang kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. At sinabi, narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yan yung kordero ng Paskwa. Tindihan nyo? Yung aking sinasabi na sa hulihan ko ay dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. Samantalang ang nagsasalita diyan ay 6 na buwan ang tanda niya kay Jesus. Pero sinasabi niyang si Jesus daw ay una sa kanya. Dahil siya naman talaga yung Diyos lang diyan. Siya hindi ko nakilala. Dapat upang siya mahayag sa Israel. Dahil dito'y naparito ko na bumabautismo sa tubig. Nagpatotoo si Juan, nagsabi, nakita ko ang Espiritong bumabang tulad sa isang kalapati, nabuot sa langit, dumapo sa kanya. May tanda lamang. Dahil sa John 1:33, hindi ko siya nakilala, datapot yung nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig, si Kristo. Siya nagsabi sa akin, makita mong bababaan ako ng kalapati. Tanda lang yun. At siya'y bumabautismo sa Espiritu Santo. Kung ang Espiritu Santo ang binabautismo sa inyo, hindi namatay. Kawawa kayong lahat, tandaan niya. No? Dahil hindi nga raw namamatay ang Espiritu Santo ng Diyos. Samantalang siya nga lang din yung Espiritu Santo na yun. Si I am lang yun. Hindi lang nila ako naiintindihan.
mga utak, ewan ko kung anong utak yung mga yan. Ang Espiritu Santo, si Kristo. Namatay ba si Kristo? Oo. Ilan ba ang Espiritu ng Diyos? Isa. Sino ang Espiritu? Hindi namatay. Nga. Bakit kinukwento ng Diyos namatay ako? So, huwag niyo akong daanin doon sa mga style-style ninyo. So, ngayon, kasi yan yung mga ang tao Diyos sa Espiritu lang maniwala kayo at hindi bumaba sa OT. Ganyan ang kalalabasan. Tandaan ninyo yan. Ngayon, yung kordero ng Pasko, sabi doon sa 35, nang kinabukasan muling nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Kanyang tiningnan si Jesus. Samantalang siya naglalakad, sinabi, narito ang kordero ng Diyos. No? So, ngayon, in short, sabi nga, ano ang sabi sa 1 Corinthians 5:7? Ang sabi diyan, alisin ninyo yung lumang lebadura, yung mga lumang sari-saring aral na yan, upang kayo'y maging bagong limpak, bagong tinapay na walang lebadura. Ito, tandaan nyo to. Sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa makatwid bagay si Kristo. Hindi laman lang ang inalay ng kordero, kundi buhay. Alam nga naman kinakain yun ng mga Israelita na buhay. No? Kaya nga sinabi dyan ni Kristo sa John 10:17, siya yung amang nagsasalita dyan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos sa buong Biblia, sa Galatia, Roma 38-39, ang pag-ibig ng Diyos ay na kay Kristo Jesus lang. Tandaan nyo yan. Itong mga kinalilito nyo, sundan nyo yung mga prophecy kung sino yan dumating. Bisitahin nyo yung patripasyanism.com, sino yung nasa Malakay 3:1 na messenger, at sino yung sa harap ko na maghanda ng daan sa harap ko na nasa Lucas 7:27 at Mateo 10:14. Sinabi ni Jesus, si Juan yung maghahanda ng daan sa harap ko. Ngayon, ano sabi ng Ama? Ibinibigay ko ang aking laman upang kunin kong muli. Ganun ba? Ganun ba? Ang nakasulat diyan, binibigay ko ang aking buhay. Ano ba naman mag-spare ng maliit niyang buhay yung Diyos? Pero alam po, kaya sabi ng iba, yung Diyos ay dagat, kumuha ng maliit na espiritu, nilagay doon sa bote. Pero mali yun. Talagang buong buhay ng Diyos diyan. Ibinigay niya dahil siya yun. Dahil nga lang sa kanyang kapangyarihan, kaya niya rin i-set up yan. Kung paano niya i-set up yung pagtilaok ng manok na nakita niya sa future, di naman niya sineset, nakikita niya sa future. Anong oras na tuturuan si Pedro na hulihin yung isda, alam niya kung anong oras dadaan yung isda na yun. Wala naman nag-aartistang isda doon. Ay ganun din kaya rin ni Kristo yung pag sinabi niyang sa John 2:19-22, gibain niyo ang templong ito, itatayo ko 3 araw, ako rin yung magtatayo. Siya rin nagtayo sa John 2:19-22. O, tingnan natin, basahin natin. Doon sa John 2:19-22, ang salita ng Diyos ay power. Tandaan niya. Hindi kailangan ulit-ulitin ng Diyos ang kanyang salita para lang ang uuday laging nagiging paru-paro. Hindi kailangan ulit-ulitin ng Diyos na ang araw ay umikot araw-araw. Hindi kailangan ng Diyos yun.
Pag sinabi ng Diyos, matutupad yun. No? Kapag sinabi niya, mamamatay ako. At 3 araw, maghintay kayo, babangon yun. Wala bang Diyos ng 3 araw? Yung power ng Diyos nandyan yan. Dagdagan mo yung problema mo, wala bang Diyos nung 9 months siya sa tiyan? Eh, yung 3 araw, pinoproblema nyo. Eh, yung 9 months sa tiyan. O ngayon, sabi ni Kristo, iba yung templong ito. Akala nila yung templong ni Solomon. Kasi sinabi nila, 46 years itong tinayo, ang templong ito. Tatay mo 3 araw. Sinalita niyan tungkol sa templo ng kanyang katawan. Sabi pala niya dyan, patayin niyo ako. Itatayo ko. 3 araw. Kaya nang magbangon na mag-uli, ayan, tandaan niya yan. Nang magbangon na mag-uli nga siya sa mga patay, naalala ng kanyang mga alagad na sinalita niya ito. Yung salita niya, yung power. Kasi sampalataya sila sa kasulatan, salitang sinabi ni Jesus. Dahil yun ang nakahula. Hindi mabubulok. Psalm 33. Di ba? Oh. Marami yan na prophecy na hindi mabubulok si Kristo. Kaya iisang Kristo lang. Iisang Diyos ang gumanap niyan lahat. Kaya huwag niyo sinasabi sa akin na iba raw yung laman doon sa espiritu niya. Tawarin kayo. Yan yung lamang nagpapakita sa Genesis 3:8. Dinadaya ng marami. Naglalakad lang daw yung boses doon ng Diyos. Nagpapatawa kayo. Nung sabi dyan, tinawag. Narinig ko tinig sa halaman, ako'y natakot. Sabi nila, yung ekang tinig lang na yun ay lumalakad. Lumalakad? Ay, ano sumunod na talata? Nakakain ka ng bunga, sabi. Nag-usap sila. Dito. Itaas natin ng konti. Ano sabi dyan? Narinig nila ang tinig ng Panginoon na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw. So nakakarinig sila. Lumalakad sa halamanan. Yung bang tinig, yung lumalakad, yung may yabag ba yun na naririnig? Tignan nyo paano mandaya ang tao na ang Diyos daw ay espiritu lang. Ang Diyos ay espiritu ni Kristo. Roma 8:9 yun. Nagtago yung lalaki, niluluko nila yung sarili na, wala nang pala nakikita, nagtatago. Sa harapan ng Panginoong Diyos, sa pagitan. Yan. Tutukan nyo yan sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. May namagitan na puno. Ano yan, nagluloko si Ebat Adan, nagtatago sa pagitan ng puno, wala nang pala nakikita. Kayo mga mandaraya kayo, mga kampung kayo ni Satanas, magtitino kayo. Aralin mong mabuti ang Biblia. Sinasabi ninyo ang Diyos sa Espiritu, nakabasa lang kayo ng John 4:24. Espiritu ko yun, yung sinasabi ni Kristo. Dahil ako yung ama na yun na naghanap ng tamang pagsamba. Sa Espiritu ko, katotohanan. Siya yun. Eh, ba't mo pinapalitan na ang Diyos sa Espiritu ko? Eh, ba't pinapalitan nyo yung bautismo? Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ba't pinalitan nyo ng Jesus? So, may nahayag na lihim sa inyo. Eh, may nahayag ding lihim sa akin. O, may nahayag ding lihim doon sa Ama namin. Sumasalahat siya. Sabihin ng pangalan mong Yeshua. O, nabanggit nyo ba yung Ama naming Yeshua? Sumasalahat ka, sambahin ang pangalan mo. Ay, hindi ba? Ba't papalitan nyo? Eh, yun nga nahayag eh. Siya yung Ama nating lahat eh. Revelation 21:7. So ngayon, doon sa Revelation 20,
Dito sa Revelation 21:7, sinabi diyan, yung magtatagumpay, magmamana ng bagay na sinabi ni Kristo, yan sa taas, yung akong Alpha Omega. Revelation 25:5 ay yung nakaluklok sa trono. Kasi sinasabi niya, espiritu lang yan. Ba't nakaupo sa trono yan? May trono talaga sa langit ang Diyos. Mayroong hagdanong ginto doon. Yung nakita ni Jacob nung natutulog siya. Ginagawa kong bagong lahat ng bagay. Sinabi niya, sulat mo sapagkat ang salitang tapat at tunay. Sinabi niya sa akin, naganap na. Akong Alpha Omega, simulat mo kasi Kristo lang yan. Nauuhay aking painumin ng bayad sa buwan ng tubig ng buhay. So makakain mo ka ng bukal ng tubig ng buhay, magtatagumpay, magmamana ng mga bagay na ito. Ano mamanahin natin sa kanya? Ako'y magiging Diyos niya, siya magiging anak ko. Diyos mo si Kristo, anak niya. Hanggang ngayon, walang nakapagdadasal ng ama naming Yeswa dyan sa simbahan ninyo. Sumasalahin ka, sabi ng pangalan mong Yeswa, wala. Hanggang ngayon, hindi nakikilala ng mga tao kung sino yung Diyos nila, kung sino yung ama nila. Dahil marami nangangaral na si Jesus daw ay may ama. Meron namang mag-ama. Meron namang tatlo. Meron pang nangangaral na ang pangalan daw ni Jesus. Ang tatay niya Jesus. Dahil hindi raw, the father is not the son daw. So ngayon, sa pagbabalik ni Kristo, hindi ba sinabi ni Kristo sa Revelation 3:20? Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino may duminig ng aking tinig, magbukas ng pinto. Ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Hindi namamatay yung Diyos niyo. Hindi na pinakita sa Revelation chapter 5 yung pagkamatay ng Diyos na nakaupo. Na dumating yung David na yun. Di ba? Na may 7 espiritu ng Diyos. Ngayon, ano sa palagay niyo ang hahanapin ni Kristo? Hindi ba sinabi niya na kanina? Sinabi na niya sa inyo. Nang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay bubuhayin ko sa huling araw. May dugo ba kayo ng kordero ng Paskwa? Ha? Aliksikin niyo yung puso, yung hamba ng pintuan ng puso. Yan yung hinadlangan ni Satanas. Ang ikalat na ang Diyos ay hindi namatay. Hindi ka mamamatay. Hindi ba? Tingnan nyo to Focus tayo dun sa ano. Ang Diyos ninyo hindi namamatay Ngayon yung dugo ng kordero nyo asan ngayon? Hinayang ninyo yung libu-libong practice, libu-libong taon simula sa Genesis hanggang Revelation na mamamatay ang Diyos. Pagdating dito ngayon, mangangaral kayong walang kamatayan yung Diyos.
Isamantalang Genesis tumalakay. Genesis 1:3 pa lang. Ipinahayag na yung Diyos na mamamatay na yan, na si Let There Be Light. Di ba? Kung sa English yan, ayan o. Let there be light. It shine in our hearts to give the light of the glory of God in the face of Jesus Christ. Pasimula pa lang, pinahayag na yung pagiging tao niya at mamamatay ang verbo na yan, na salita. Tapos kayong susulpot ng mga mandaraya, pipilitan nyo ang Diyos hindi namatay. Kampung kayong Satanas, tandaan niyo yan. Dahil inaalis ninyo yung dugo ni Kristo para kanyang pagbabalik, na hanapin niya yung Paskwa. Naku, sitino kayo. Kunwari, kakanta-kanta kayo ng ano, you are the reason, we are the reason that He gave His life. We are the reason Jesus suffered and died. Hindi yun namatay. Paimbabaw lang yan ng pagsamba. Kanta-kanta kayo ng above all. Crucified, laid behind the stone, you live to die. Hindi yan yung Diyos namin, yung namatay. Hindi yan. Dahil sinabi ni Pablo, walang kamatay Diyos namin. Sinabi tinukoy ni Pablo na Jesus of Nazareth yun. Hindi na nga rin si Pablo, hindi namatay ang Diyos niya. Pinuri niya yan dahil alam niyang patay na, tinawag pa siya. Patotoo yan ni Kristo, ni Pablo. Totoo yan ni Pablo. Paano niya na-encounter si Kristo? Na dinadaya ng marami para gamitin, hindi si Kristo yan. Si Kristo nga naman namatay, hindi raw siya yan, walang kamatayan. Naku. Aralin nyo, ba't sinabi ni Saulo yun? Kahit ikaw siguro yung tao, tawagin ka ng patay. Alam mong patay na't inuusig mo. Sabihin mo talaga, walang kamatayan yun. Yan yung hinahadlangan ni Satanas. Hanggang ngayon, marami ang nangangaral na hindi namatay ang Diyos. Wala kayong dugo ng kordero. Mga peki kayo. Mateo 16:21 to 23. Balikan niyo yung aral na ito. Mula ng panahong yaoy, nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangang siya'y isang buo yan pumaroon sa Jerusalem, magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at mga eskriba. At siya'y ako, me, I am, composed of body, soul, and spirit, patayin. Muling ibangon sa ikatlong araw. Sinetap niya yung power niya. Umikot yung mundo. Ano ba yun? Nakakalito ba yun? At isinama niya si Pedro. Siyempre, pag nalagot ng kanahinga, kung buhay may espiritu, kung hindi naman buhay ang tawag doon, espiritu ng patay. Kaya huwag niyo kong pilosopuhin. No? Tandaan niyo, pag nakaiwalay ka sa katawan mo, espiritu ng patay ang pakiramdam mo. Tandaan mo. Kung hindi ka bumalik, hindi ka magiging espiritu ng buhay para sabihin na Jesus is alive. Ay mga pilosopo out there, mag-ingat kayo ng aral nyo. At isinama niya siya ni Pedro. Ipasimulang siya pinagwikaan, mamamatay daw si Kristo, yan o.
Mamamatay ako, pinakikita niya na eh, pahihirapan ako. Lahat, sinabi niya na, buti hindi niya kinumpleto, Diyos ko ko, Psalm 22:1, Ama sa'yo pinabili ng aking espiritu, awit 31:5, Psalm 31:5. Ama, patawarin mo sila, di nila alam kung anong ginagawa, Isaiah 53:12. Lahat yun, scripted na yun. Kahula na yun. Yung ginaganap niya, hindi niyo nakilala dumating. O, ibangon sa ikatlong araw. Isinama siya ngayon ni Pedro. So, isinama to ng mga anti-patrick. Sabi, pinagwigaan, Panginoon, huwag kang mamamatay ha. Malayo to sa'yo ha. Kailanman hindi ito mangyayari sa'yo, kailanman. Sabi nga, yan ang ginagawa ngayon ng mga anti-patrick. Hindi namatay Diyos namin, hindi namamatay. Huwag kang mamamatay ha. Sabi nga, hindi nangyayari yan. Kasi buburahin yung dugo eh. Buburahin yung dugo ng kordero sa isipan at puso ng tao. Para pagbalik ni Kristo, wala nga naman kayong dugo. Dahil ang Diyos nyo hindi namatay. E yun pa naman ang Pasko ah. Kung paano yung Pasko sa OT, yun din yung Pasko sa NT. Kaya nga pumasok siya sa dakong kabanal-banalan. Di ba? Kailanman hindi ito mangyayari sa'yo. Ano sabi? Lumingon si Kristo kay Pedro. Mas maantay-patri. Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin sapagkat di mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos. Yan yung mga antay-patri. Na hindi namatay Diyos nila. Yan iniisip nila, sarili lang nila. Pantao lang. Dahil hindi nila alam na ang summary ng buong Biblia ay yung Passover ng Lamb. No? Ngayon, ano na kayo? Ha? Kayo mga kampo ng demonyo nangangaral na ang Diyos hindi namatay dahil nabasa nyo ang Diyos dahil walang kamatayan na pinangangaral ni Saulo. Samantalang pinangangaral ni Saulo ay si Kristo. Yung Jesus of Nazareth na namatay sa krus. Sinungaling ba si Pablo na sabihin na walang kamatayan Diyos niya? Samantalang pinangangaral niya yung namatay. Tandaan niyo to. Namatay ang Diyos ni Pablo. Yung walang kamatayan na yung papuri, paggana at pagdakila niya yun after death ni Kristo. Dahil alam niya patay na yun, tinatawag pa siya. At yun ang pinatutunayan ni Saulo sa bawat patutuon niya doon sa Jerusalem, sa Acts chapter 22, basahin nyo ng buo. Sa Acts chapter 26, basahin nyo ng buo na yung Diyos ng ating mga magulang na si Jesus, tinawag siya. Yun yung Jesus of Nazareth. Isama ko na lang din ulit ito para sa mga tamad. Tingnan niyo Acts 22. Nung nagpatotoo siya. Nung kasi sa Acts 9, nagdadasal yan si Saulo kay Jesus. No? Sabi niya, nandun siya ngayon at ay nananalangin, puntahan mo. No? Sabi nung sa Acts 9. Ayan. Hindi nabulag si Saulo eh. Tatlong araw yung nabulag. Kaya sabi niya, hindi ko matitigan. Siya lamang nanana sa liwanag na hindi ko matitigan. Si Jesus yung tinutukoy doon.
na ginagamit ng demonyo ngayon na hindi daw si Jesus yun. Dahil may kamatayan daw. Tawarin kayo lahat. Walang maliligtas sa inyo kapag wala kayong dugo ng kordero sa kanyang pagbabalik. Yun ang tatak ng Pasko. Ang summary ng Biblia ay Pasko. Humingi ng sulat sa punong saserdote. Tapat si Saulo na galit, sumisilakbo, nagbabanta ng pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon. Naparoon sa dakilang saserdote, humingi sa kanya ng mga sulat sa Damascus sa sinagoga. Pengi pong sulat, bigyan niyo po ako ng authority. Okay, makasumpong ng sino man ng mga nasa daan, maging lalaki yan, babae yan, gagapusin ko yan. Sabi niya, ikukulong, papatayin. Nandun yun sa mga susunod na talata. Sa kanyang paglalakad, nagliwanag sa palibot. Yan yung hindi matitigang nananang sa liwanag. Nasubasog siya sa lupa. Saulo, Saulo, bakit mo kinuusig? Sa wikang Hebrew yan. Sinabi ka baga, Panginoon, sino? Sino ka baga, Panginoon? Si Jesus na yung pinag-uusig. Ito daw Jesus na to, yung hindi namatay. Tawarin kayo. Ang lalaking yung mangmang na nagsipangaral ng Biblia. Si Jesus of Nazareth ang sinasabi ni Pablo dyan. At ang 1 Timothy 1:17 na walang kamatayan, patay na si Jesus, ba't siya tinatawag? Yan ang meaning niyan. Nabulag siya. Pagdating sa 10, may isang alagad na si Ananias. Nakita niya sa pangitain si Jesus. Nagdadasal siya kay Jesus. Nakita niya yung pangitain na yan. Oh. Sinabi niya rito. Sinabi ng Panginoon sa kanya, nato ako, Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka. Tumarong ka sa lansang tinatawag na matuwid. Pagtanong mo sa bahay ni Judas sa nagngangalang Saulo, lalaking taga Tarso, sapagkat nato siya nananalangin. Si Kristo na kay Ananias. Ba't alam ni Kristo nananalangin si Pablo doon sa bahay na yun ni Judas? Kasi si Pablo kay Jesus nagdadasal. At alam ni Jesus kung ano yung ibinigay niyang image doon sa dasal ni Pablo. Anong image na yun? Doon daw sa dasal ni Pablo kay Jesus, nakita niya isang lalaking nagngangalang Ananias na pumapasok. Pinapatong ang kanyang kamay sa kanya upang tanggapin ang kanyang paningin. Alam ni Kristo. Kasi siya ang nagpapakita na si Ananias ay pupunta doon habang nananalangin si Pablo. Si Ananias ngayon ang kausap ni Kristo na sinasabing nakikita kanya sa panalangin niya. Pumunta ka doon. Si Kristo ang Diyos. Siya ang dinadalanginan ng lahat. Saka nakakitang kausap ni Ananias si Kristo. Nananalangin daw si Pablo doon. At alam ni Kristo ang panalangin ni Pablo, nakikita si Ananias ay dumarating. Sumagot niya si Ananias, Panginoon, nag-uusap si Jesus at si Ananias, ha? Ay, nabalitaan ko, maraming pangustang ito, eh. Kasama ko niyan, eh. Ginagawa niya sa inyong mga bansa sa Jerusalem. Di ba? At dito may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote, gapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Ay humingi pa po yun ng sulat doon sa mga punong pare para pagpapatayin lang yung nagsisitawag sa iyong pangalan. Ano, ulitin natin. Nagsisitawag sa iyong pangalang Yeshua. Yung Jesus sa English.
Confused din ako sa English. O kaya sa Hebrew na lang ako. Eh, di tapos sinabi sa kanya ni Jesus, si Jesus talaga kausap na yan. Makikita nyo naman yan. Ito sinabi sa kanya ni Jesus, pumaroon ka sapagkat sisisid lang hirang sa akin. Pangdali ng aking pangalan sa harapan ng mga hintil, ng mga hari, mga anak ni Israel. Sapagkat sa kanya aking pakikilalang gaano karami mga bayan dapat ng tiisin dahil sa aking pangalan. Oh. Umalis na ngayon si Ananias. Natutupad na ngayon yung prayer ni Pablo na nagdadasalin, nakikita niya si Ananias na pumapasok, kaya natupad na ngayon. Umalis na si Ananias, pumasok sa bahay. Sino dinasalan? Ni Ananias at saka ni Pablo. At yung Diyos nila, Diyos ng ating mga magulang, si Jesus, si Yeshua. Ito. Mga kapatid na Saulo, Panginoon, sa mga tibagay si Jesus, ayan na. Binanggit dyan sa 9:17 yung Panginoon na yun. Kaya aralin nyo, dahan-dahanin nyo ang Biblia. No? Hindi yan comics. Ang bawat kataga niya ay mahalaga. Ang bawat salita niya ay mahalaga. Ang bawat sentence niya ay mahalaga. Kaya sa inyong pagbabasa, mag-imagine kayo kung ano nangyayari. Maraming bumubulag sa inyo. Tandaan nyo yan. Huwag kayong umasa sa mga pastor ninyo. Magbasa kayo lahat. Hilingin nyo yung Espiritu Santo ni Father Yeshua na paalam sa inyo lahat yan. Dapat kasi si Jesus at kayo lang. Yung mga taong naglalagay ng apostol sa kanilang likuran. Oo, may mga mangangaral kayo. Pero taglay ba nila yung nasa Mateo 13:52? Na ang mga pinipiling mangangaral sa kaharian ng langit ay kumukuha ng bago't lumang kayamanan? Kukuhanin mo yung luma, yung old prophecy. Alam mo kung sino katuparan hanggang madala kayo kay Kristo. Kaya kapag ang teacher ninyo, kung ano-ano lang kinukwento sa inyo, eh napakaraming dapat ikwento patungkol sa Diyos at mapupurihan siya. Ingat-ingat kayo. Liko-liko ang aral nila. Hindi nyo ba alam sa bawat pagbabasa ng Biblia na yan, itataas nyo, papupurihan si Kristo? Hindi nagagawa yun dahil may tatay daw siya. Dahil ayaw nila itong basahin sa inyo lahat. Ayaw nilang i-discuss ito lahat. Dahil lumalabas ang pagiging isang Diyos ni Jesus. Ang Diyos namin walang kamatayan. Nako, kapal. Dugo kayo ni Kristo, tapos nakabasa na kayo sinabi ni Pablo. Yun na. Pinangangaral niya namatay. Sinungaling si Pablo, gano'n. Yung anak ng Diyos na yan, basahin niyo yung hari ng Israel yan, Isaiah 44:6 yan, saka John 1:49, tandaan nyo. Basahin niyo yung anak ng Diyos yan, yung hari ng Israel sa John 1:49, Isaiah 44:6 para hindi tayo malito. Ang topic ko ngayon dito, hindi yan anak ng Diyos, hindi naman yung topic. Ang topic natin yung pinangangaral ba ni Pablo ay walang kamatayan ng Diyos. Diba ito yung Jerusalem lumipol, nagsitawag sa pangalan ko, sa gito nila sa napal siya pang siya daling po sa harang Pangulong Saserdote. Lalong lumakas sa loob ni Saulo, nilito ng Diyos at nilito ang mga Hudyo na nananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo. Yung one Lord daw ng Israel, yun yung Lucas 2:11, one Lord yan ng Israel. Diyan 20:28, Panginoong Kutyos ko, sabi nito man sa 1 Corinthians 8:6. Yung di ba tayo may isang Diyos lang ng mga Israelita at isang Panginoong Jesucristo? Basahin niyo yun.
So ngayon, nagtaka sila bakit pinangangaral na ni Saulo yung inuusig niya. Okay? Yun yung namatay eh. Ngayon, siyempre pinagplanuhan na siyang patayin. Tako naman tayo ngayon sa patutuo niya sa Acts. Dito si Lucas ang nagkukwento, no? Diyan. Dito naman yung ko at akin na si Pablo na mismo. Nagamit na siya rito ng first person, no? Okay. Eto, nung nangaral siya sa Jerusalem, sabi niya, mga kapatid na lalaki, mga magulang, pakinggan yung pagsanggal ng gagawin ko ngayon sa harapan ninyo. Nang marinig nilang sila'y kinakaos niya sa wikang Hebrew, lalo pang tumahimik sila at sinabi niya, ako Hudyo na pinanganak sa Tarso ng Cilicia. Dapat pinag-aral sa bayan ito sa paanan ni Gamaliel. Si Gamaliel, doctorate yan ng kasulatan. Talagang leader yan, no? Diyan siya nag-aral. Sabi, Diyos lang ni Moises ang Diyos natin. Yan. Tinuruan alinsunod sa mahigpit na kaparaan kapasan ng ating mga magulang. Kasi masikap tungkol sa Diyos na ganyang lahat. Aking pinag-usig yung daang ito, si Kristo, hanggang sa mamatay. Yung mga apostol dyan hanggang mamatay. Tinatalian niya, ginagapos, pinapasok sa bilangguan ng mga lalaki, ganyan din ng mga babae. Hindi naman ng Pangulo sa Sudod na nagpatuto sa akin, binigyan ako ng sulat. Yung kapulungan ng matatanda yun, nasa kanila tumanggap ako ng sulat sa mga kapatid. Naglakbay ako sa Damasco upang dalhin ko ng manggapos sa Jerusalem. Nangaroon upang parusahan, kukuhanin niya lahat. Ano? Nangaroon ng Jesus na yan. Nangyari samantala ko'y naglalakbay. Di ba? Di ba ang inuusig niya yung si Kristo na namatay? Alam niya patay yun eh. Natawag siya ngayon. Hindi niya matitigan, nananahan sa liwanag, nasubasok siya. Paulo, ba't mo ko pinag-uusig? Sino po kayo, Panginoon? Ayan. Basahin yung sagot. Yung sinasabi ninyo na walang kamatayan daw ay ibang Jesus, nagkakamali kayo. Ibang Jesus pinangangalan. Ano ba sagot? Saulo, ba't mo ko inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Sinabi sa kanya, ako si Jesus na taga Nazaret. Tapos sasabihin ninyo, ibang Jesus daw yung namatay. At hindi daw pinangaral ni Pablo na namatay yung Diyos niya. Sinungaling nga kayo dahil mali yung unawa nyo doon sa 1 Timothy 6:16 sa 1:17 na walang kamatayan yung Diyos niya. Walang kamatayan yun dahil patay na yun. Ba't yung tinatawag? Papuri niya yan. Testimony. Check ko lang kung pa-live pa ako. Okay. Oh, ano? Sumagot kayo lahat. Sino sinasabi ni Saulo na walang kamatayang nananahan sa liwanag? Si Jesus of Nazareth, Yeshua Hanasri, Bimelek Hayehudim. Yun yung Yeshua Hanasri, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Oh. Sige nga, tingnan yung mga pastor nyo, ang gagaling nila, di ba? Na hindi namamatay daw yung Diyos nila. Tanungin mo, sino po yung Diyos nyong namatay? Hindi namamatay ang Diyos namin.
Sino po yung pinatutuhanan ni Saulo? Yung namatay na si Jesus of Nazareth. Sinungaling ba si Pablo? Huwag kayo magturo ng ibang Jesus. Kaya nawawala ngayon ng dugo ng kordero. Nahahanapin ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Tandaan niyo yan. Gagawin ko pang marami pa silang usapan dyan. Kung ako sa Damasco, doon sasabihin sa'yo lahat ng bagay nito. Lagang gagawin mo. Pag kinausap siya ni Kristo yun, mahabang balitaktakan niya. Ngayon na, sa lalaki masipag si Ananias, yung dinadasal niya. Lumapit ngayon, ninilig yung paningin niya. Sinabi niya, Saulo, yung Diyos na ating mga magulang na si Kristo ay tinalaga ka upang makilala mo kanyang kalooban. Bakit ba ang number 1 na banal, the Holy One, maling mo ang tinig mo na sa kanyang bibig? Si Kristo lang naman yan. Yung Diyos na ating mga magulang. May iba pa bang tumawag kay Saulo? Narinig ang tinig? Yung kinukwento ni Saulo dyan, si Jesus of Nazareth, sinabi ni Yeshua Hanasri. Kinukwento niya yun, si Yeshua, si Father de Yeshua yun. Marami ng mga Israelita ngayon, yung Yeshua nila, anak daw ng Diyos, mga kabisote rin Israelita ngayon doon. Marami na hindi rin nila nakilala, pa Yeshua pa sila. Anak din naman pala daw nung Yahweh. Hindi naman nila alam yung YHBH sa krus ni Kristo sa Hebrew kung ano yung first letter. Simula ron sa kanan pa kaliwa, mabubuo yung tetragrammaton. Yeshua na bimili kayo din. Diyos na ating mga magulang si Kristo, yung namatay. Magiging saksi nga eh. Sino sasaksihan niya? At yung inumusig niya na namatay, alam niya, patay na yun. Kaya sabi, sino ba yung dasal dyan na sa pangalang Yeshua na yan? Sino yung dasal na siya? Patayin niya yan lahat. Tandaan nyo, hindi pinangaral ni Kristo, ay ni Pablo, na walang kamatayan yung Diyos niya. Namatay yung Diyos niya. At yun yung isinasaksi niya sa inyo. Pero nabuhay nga yung muli. Kaya sinabi niya, walang kamatayan yun. Dahil patay na yun. Patay na yun. Tinatawag pa siya. Binuo yung sarili. At tinatawag siya. Kaya sasabihin niya, walang kamatayan nga yun. Di ba? Pero hindi niya pinangaral na yun ay hindi namatay. Tandaan niyo yun. Iba yung walang kamatayan. Doon sa dumanas ng kamatayan. Pag-aralan nyo yun. Nakarinig lang kayo ng walang kamatayan. Buburahin nyo yung kamatayan ni Jesus. Kabisote kayo. Yung sinasabi mo. Mga mangmang kayo sa kasulatan. Genesis tumalakay pagkamatay ng Diyos na nakaprophecy. Walang kamatayang nananang sa liwanag. Natural. Pinupuri niya si Kristo. Siya lamang ang walang kamatayan. Aftermath na yun eh. Tapos na siyang matawag, Jesus of Nazareth, nung namatay yun. Nakuha nyo? Huwag kayong padadaya. Nakarinig lang kayo na walang kamatayan, hindi na namamatay yung Diyos nyo. Yung namatay na Diyos, yun ang pinatutuhanan sa inyo ni Pablo. Yun yung sinasaksihan niya. Kasi si Satanas, tatanggalin yung dugo ng kordero sa pintuan ng hamba ng puso't isipan nyo. Para pagbalik ni Kristo, wala nga naman kayong dugo. Diba? Patay kayo lahat. Para kayo nagaya dun sa unang Paskwa ng mga hindi naglagay. Kita nyo gaano ka-tricky si Satanas? Hindi namamatay Diyos namin. Bilang founder ng patri sa buong mundo, basta kung may natatawag naman kasi si Jesus, alam ko hindi lang noon ako papatayin lang yung bugtong na anak ang napatay eh. Pag narinig niyo yung patri passionism, that is a father passion. John 3:13 yan, basahin nyo.
Babasahin niyo yung John 3:13 to 15 na tagalangit na yun. Doon na siya nanggaling. Wala siyang kasama. Wala siyang kilalang iba. Liban sa akin ay walang ibang Diyos. I am a jealous God. Iisa siya. Napatay ba ang Espiritu Santo ng Diyos? Body, soul, and spirit siya ako. Hindi magkakasama lahat yun. Matay nga ako eh. Wala namang hindi alam ng Espiritu ko na ako'y nalagutan ng hininga. Di ba? Mga kabisote yung tawag doon, mga nanloloko lang para tanggalin yung dugo ni Kristo sa inyo. Siyempre nga naman, yung Diyos namin hindi namamatay. No? Asan pa yung dugo? Wala na. Hindi na namatay Diyos niya. Nagtagumpay niya sa Satanas. Nagtagumpay si Pedro. Kung sabihin, Diyos ko, hindi yung nangyayari yan. Lumayas ka Satanas sa likod ko, sabi. Kaya yung mga naninira dyan sa akin, pag-aralan nyo. Ang Espiritu Santo si Kristo, si Jesus. Nalagutan ba yun ng hininga? Oo. Wala na rin pangalan ngayon. Hindi ka sa pangalan niya. Kailangan ay kay chap-chapin natin yan. Ay, nako. Matachap-chap yung dugo ng kordero na yun. Baka buntot na lang maayalay niyo. Hindi na yung isang buong kordero. Tandaan ninyo to. Inaalis sa inyo ang dugo ng kordero para pagbalik ni Kristo, wala nga naman kayong dugo niya. Di ba? Itong ginagawa natin na paghahati ng tinapay, ito na yun. Ito yung sharing na yan. Ano? Hindi yan literal na gawa kayo ng tinapay. Pwede naman kayong maggawa niyan isang sabi nyo kumakain na tumiinom ang aking dugo. That is only symbol. Ang sabi nga sa 1 Corinthians 11:26, makinig kayo mabuti. Sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay nito, itong aral na to, inuman nyo ang saro, yung katawan at dugo ni Kristo, inaaral natin. O kung gumagawa man kayo ng minsan isang taon, o isang beses isang buwan na communion na figurative, symbolical. Ako kasi, ang pag-alaala siyempre kay Kristo, araw-araw yan. No? Ang nangyayari talaga dyan, itong sharing ng tinapay, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutaw sa bibig ng Diyos. Yung nasa Deuteronomy 8:3, nauuhaw tayo. Nauuhaw yung ating espiritu sa salita ng Diyos, kaya natin siya inaalala. Pero, ting mag-Bible study tayo, yan na yung paghahati ng tinapay eh. Sino ngayon yung topic? Ang topic mo yung Diyos na hindi namatay. Samantalang nakalagay dyan, inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Pero kayo, nag-Bible study kayo. Pinagsisiksikan yung hindi namatay yung Diyos nyo. Nang nakabasa kayo ng 1 Timothy 1:17, 1 Timothy 1:16, na siya lamang walang kamatayan. Period. Nananaan sa liwanag. Binulag si Saulo. Walang kamatayan. Patay na. Tinawag siya. Yun na ang aral nyo. Hindi nyo alam ang sinasaksiyan ni Pablo, yung namatay na Diyos na hinahanting niya. Inuusig niya lahat ng naniwala. Tigilan niya yung pangangaral ng pangalan ng Jesus na yan. Sabi, yan na yung Diyos ng ating magulang. Tigilan niya yan. Ibang Jesus yun. Walang kamatayan. Yun ang Diyos namin. Sinabi na ni Saulo si Jesus of Nazareth, yung inusig niya. Tawarin kayo. Makatwiran yun. Nagiging mangmang lang ay lalo. At ang sinong kumakain
Ang tinapay, umiinom sa ng Panginoon, hindi nararapat magkasala sa katawan. Dugo ng Panginoon. Magkakasala lang kayo sa pagbabible study nyo. No? Dahil hindi nga namatay yung Diyos nyo. Pero kanta-kanta kayo ng ano, we are the reason that He gave His life. Patitigasin lang ang puso nyo yan. Kunwari lang kayo umiyak. Umiyak kayo. Yes, we are the reason. Hindi naman namatay Diyos namin eh. Walang kabatay. Ang kalukuhan nyo. Kaya sa atin, alam nyo mangyayari pag di nyo siniyasat yung aral nyo. Marami sa inyo manghihina. Masasakitin lang at maaga kayong nangamamatay. Yan ang nakasulat yan. Marami ang nangatutulog. Kaya mahihina kayo. Masasakitin kayo. Dahil mali-mali yung aral nyo. Kaya hindi kakaunti nangatutulog, hindi kakaunti namamatay. Ibig sabihin yan, maraming namamatay sa inyo. Dahil mali na yung aral nyo. Nangangaral kayo ng walang dugot laman ni Kristo. Ngayon, doon sa Acts 26, hindi pa yung Kristong namatay ang pinatutuhanan niya kay Agrippa. Sinabi ni Agrippa kay Pablo, sabi kasi sa Mateo 10:16-20, kayo dadalhin sa mga hari, sa mga gobernador dahil sa pagpapatutuon nyo sa akin, sabi ni Kristo. Sa akin. Kausap sila eh. Pero kayo matakot dahil Espiritu ng inyong Ama magsasalita sa inyo. So natupad kay Saulo, dinala siya kay Haring Agrippa, kay Gobernador Felix. Wala na, Acts 22:26 na tayo. Sinabi ni Haring Agrippa kay Pablo, ito kaya ako ito dinidiscuss para patunayan sa inyo yung namatay na Diyos ni Pablo na sinasabi niyang walang kamatayan ay si Jesus of Nazareth. Hindi yun sinabi na hindi yun namatay. Nakabasa kayo ng walang kamatayan, hindi na namamatay Diyos nyo. Pero ang pinatutuhanan ni Saulo, yung namatay niyang Diyos at nag-alay ng buhay para sa atin. Nakuha nyo? Wala nga kayong dugo ni Kristo. Wala nga kayong dugo niya. Kasi yung Diyos nyo hindi namamatay. Pagbalik ni Kristo, sino yung aking anak? Wala. Kasi dugo ko, wala. Kasi pinangaral ng lahat, hindi po namamatay ang Diyos namin. Ang summary ng Bible, inuulit ko, Paskwa. Naintindihan nyo? Kaya nga sa Hebrew chapter 9, pumasok yan sa dakong kabanal-banalan. Yun ang taon-taon ng Paskwa nila. Ngayon, sinabi ni Agrippa kay Pablo. Si Agrippa yung nagsasalita kay Pablo. Pinahintulot kayo magsaysay ka sa ganang iyo. Magkagainunod ni Pablo ang kanyang kamay, ginawa ang kanyang pagsanggalang, pagtatanggol. Huwag kayo mag-alala, sabi ni Kristo, dahil sa oras na kayo usigin dahil sa akin, ay Espiritu ng inyong Ama magsasalita sa inyo. Sabi sa Mateo 16, 20, 16, Mateo 10:20 pa rin. Mateo 10:16-20. Nagtaas siya ng kamay, parang sa korte. Nakataas yung kamay mo, tapos na sasabihin mo lang katotohanan. Nagtanggol na siya. Ang sabi niya, kinaliligaya kong luba, Haring Agrippa. Ando siya sa harapan ng hari, maraming nakapaligid dyan. Talagang inuusig nga siya. Papatayin nga, tinitingnan niya kung pwedeng patayin o hindi, yung tatanggol siya. Haring Agrippa, sabi niya, sa harapan mo, gawin ko ang aking pagtatanggol sa araw na to.
tungkol sa lahat ng mga bagay na isinasakdal ng mga Hudyo laban sa akin. Sinasakdal siya. Patayin niyo yung taong yan dahil nangangaral yan ng ibang Diyos. Sa Deuteronomy 13. Basahin niyo Deuteronomy 13, buong chapter. Mga ibang Diyos, papatayin. Kaya gigil na gigil sila. Talaga umuusok sa tanas eh. Galit na galit sa tanas. Yung dugo ng kordero na aking hinahadlangan, natupad. Doon nga bumagsaksi sa tanas eh. Dahil andun ang pag-ibig ng Diyos eh. Di naman anak yung pinapatay. Pag anak ang pinapatay, kaya sa tanas yun. Himself yan nangyari dyan. Yan 3:13, tandaan nyo. Sinasakdal ako ng Hudyo laban sa akin. Lalong-lalo na sapagkat bihasa ka, Haring Agripa, sa lahat ng mga kaugalian, mga suliranin na mayroon ng mga Hudyo. Kaya nga pinamamali ko sa iyo na pagdalitaan mo, dinggin ako. So si Haring Agripa ay isang parang judge, hari nga magaling daw. Ang aking pamuhay mula sa aking pagkabata at nang una inugali ko sa gitna ng aking bansa sa Jerusalem, ay nalalaman ng lahat ng mga Hudyo. So yun yung kinukwento niya na masigasig sila sa pag-aaral kay Gamaliel, no? Sa Diyos lang ni Moses daw. Na napagtatalastas nila mula pa nung una kung ibig nila magsisaksi na alinsunod sa lalong mahigpit na sekta ng aming reliyon. Buhay ko isang Pariseo. So yung sekta nga nila, Judaism, yun. Yung basta yung Moses lang na yun. At ngayon nakatayo ako, panghatulan dahil sa pag-asa sa mga pangakong ginawa ng Diyos sa aming mga magulang. Yung pag-asa pala na yung pagkabuhay ng muli ni Kristo, yung pagdating. Kasi sa pangakong ito ang aming 12 angkan, the 12 tribes of Israel, ay buong puso nagsisip maglingkod sa Diyos gabit araw. Nako, alay talaga naman sa Israel. Gabit araw, papuri sa Diyos. Hindi na pala nila kilala na darating na pala yun. Na inaasahang kampiyan tungkol sa pag-asang ito ako'y sinakdal ng mga Hudyo o hari. Kasi sinabi yun eh. Sa Deuteronomy 18, meron akong pararating propeta na parang Diyos. Parang Diyos kasi yun. Kasi si Moses parang Diyos sa Egypto eh. So may dadating akong propeta sa harapan mo. Sabi nga no. So, yan yun. Yan yung pag-asang hinihintay nila. Dumating na pala. No? So yun yung Diyos na nagkatawan tao. Eh, bakit inaakalin nyo ito hindi mapaniwalaan? Hindi siya mapaniwalaan dahil sinasabi niya, yung mga Pariseo, di nila walang nabubuhay mga patay. Kung binubuhay ng Diyos ang mga patay. Oh, kita nyo na. Tapos sasabihin nyo, hindi pinapangaral ni Saulo si Jesus na muling nabuhay. Eh, ang topic niya, binubuhay ng Diyos yung mga patay. Binuhay nga si Jesus. Yung si Jesus na Diyos, binuhay niya sarili niya. Sa John 2, 19-20. Isa lang Diyos ang Bible. Tunay na ako may nag-isip na dapat akong gumawa ng maraming bagay laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Kita nyo? Tapos sasabihin nyo, ibang Jesus na pinangaral ni Saulo na walang kamatayan. Eh si Jesus of Nazareth ang tinutukoy nga dyan. Si Jesus of Nazareth, Yeshua HaNazari. Yeshua HaNazari, Yeshua HaNazari, Yeshua HaNazari, bimili kayo din. Yung Jesus of Nazareth na yan, si Yeshua HaNazari, bimili kayo din. Yan pinangaral ni Pablo. Oh. Yun yung napatay. Oh. Tapos sinabi, walang kamatayan ng Diyos na aralin yung ginasabi ko na yun. No? Ginagawa yung sinungaling sa Saulo. Na yung Diyos na yun, hindi napatay. Eh, ang sinasaksihan niya, yung napatay niyang Diyos niya. So, mag-isip kayo, mga minamahal. Pinulong ko sa bilangguan, maraming banal. Pagkatanggap niya ng sulat sa punong pari, pinapatay. Nang sila'y pinapapatay niya yung mga Kristiyano na yun, ibinibigay ko ang aking pagsang-ayon sa laban sa kanila. Sabi ni Saulo, okay, kill them. Tak! Sang-ayon ako, patayin niya. Kaya napakawalang yan ni Saulo. Kaya sabi niya, ako pinakamasama sa lahat.
Pinapapatay niya yung apostol ni Kristo, yung ama, yung Diyos ng ating mga magulang, no? Madalas sa pagpaparusa ko sa kanila sa lahat ng mga sinagoga, ay pinipilit ko sila magsipamusong. Ayan, dami namumusong sa pangalan ni Jesus ngayon. Anak lang yan, mag-ama yan, hindi yan namatay. Dami yung namumusong. No? Kita-kita tayo sa final. At sa totoong pagagalit ko sa kanila, sila pinagpusik ko hanggang sa bayan ng ibang lupain. Talagang dinadayo niya iba-ibang lupain na yan. Hinggil dito sa paglalakbay kong patungo sa Damasco na taglay ang kapamalat biling ng mga pangulong saserdote. Nang katanghilian o hari, nakita ko sa daan ng isang ilaw na mula sa langit, na lalong maningning kaysa araw. Yan yung ilaw na hindi niya matitigang nananahan sa liwanag si Kristo, na walang kamatayan. Yan yung patutuon niya yan. Yung 1 Timothy 6:16 at 1 Timothy 1:17, inuulit ko, patutuo yan ni Saulo, aftermath. Pero ang Diyos niya hindi niya sinasabing hindi namatay. Nakukuha niyo. Huwag niyo gagamitin na aral yan. Dahil mawawalan kayo ng dugo ni Kristo sa kanyang pagbabalik. At nang mapasubasop sa lupa, kami lahat natin kontinig salita sa wikang Hebreo. Yan. Kaya minsan pinag-aaralan ko rin ng Biblia. 3 wika nga ba ang isinulat doon? Pero na nakasulat eh. Pero pare, ngayon doon kasi sa wikang Hebreo, no? Kaya Yeshua yan. Saulo. Bakit mo ako pinag-usik? Kasi sumipa ka sa tinik. Masakit yun. Sipain mo yung tinik yung pako. Sino ka baga, Panginoon? Sinabi ng Panginoon, ako'y si Yeshua na yung pinag-usik. Hebrew eh. Di ba? O nyo na. Ba't ako nag-Hebrew name niya? Tatapwat magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa. Pagkat dahil dito'y nagpakita ako sa iyo, pang ihalal kang ministro. At saksi din naman ang mga bagay nakita mo sa akin. Mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo. So, ako pala ay ministro ng Patripasyanism. Dahil ako po ang naging founder. Co-founder na lang kasi nandun na si Noeto, si Praxis, si Sabelius. Bigla hong nawala lahat yan kasi pinapatay nga nila yung talagang nakikristo. Hinahunting nila yan. So, ang lahat ng nakikristo tumatahimik na lang. Ako lang ang maingay. Ito lang. Dahil nakahanda naman akong mamatay para sa Diyos. Kaya lang nagpapakatalino muna tayo. No? Eh kung luloobin ng Diyos mamatay ko dahil sa Kanya, okay lang yan. No? Kaya lang maging matalinong parang ahas at mahinang parang kalapati. No? So, kung luloobin ng Diyos na ako'y mapatay dahil sa Kanya, tapos okay lang yun. Okay lang sa akin. Pero siguro dahil na rin sa inyo kaya hindi pa ako napapatay. No? Nakalagay naman sa John 16 16, 1 to 14. Papatay nila kayo dahil sa akala naglilingkod pa sila sa Diyos. No? So ito si Pablo, bugbog sarado ngayon. Ililigtas kita sa bayan sa mga hentil sa kanila sinusugo kita upang idilat mo ang kanilang mga mata. Lahat pala ng tao ngayon bulag sa katotohanan dahil di sila nakapagdadasal ng Ama naming Jesus, Ama naming Yeshua, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mong Yeshua in the Hebrew name. Mapa sa amin ang kaharian mo. Sino kayang tao? Ako kasi ganun ang dasal ko eh. Hindi naman sa pagyabang. Ako lang kaya nagdadasal mo. Sana hindi. Alam ko hindi eh. Alam ko talaga hindi. Pero yun ang sana matutunan nyo.
Kasi nandun kayo sa, ibalik mo sila sa ilaw, sabi ni Kristo. Lahat sila bulag. Balik mo sila dahil sila nasa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Amang Diablo, amang Jesus lang naglalaban sa mundo. Amang Yeswa lang. Amang Diablo, amang Yeswa lang naglalaban sa mundo. Take your pick. Saan kayo ngayon? Pananampalataya sa akin, sabi niya. Idilat mo kanilang mata upang sila'y magbalik sa ilaw, sa let there be light. John 8:12, si Kristo ang ilaw ng sanlibutan. Mula sa kapangyarihan ni Satanas, lahat kayo nasa kadiliman, lahat kayo na kay Satanas, kung hindi ninyo ama si Yeswa. Kung sila magsitanggap ng kapatawaran ng kasalanan, kung hindi nyo si ama, wala kayong kapatawaran ng kasalanan. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin, sa ilaw. Sino sinasampalatayan mo? Si Yeswa of Nazareth? Si Yeswa of Nazareth? Na ano? Anong pananampalataya niyo? Anak. Tatawarin kayo. Diyos ng ating mga magulang. Anak. Dahil nga dito, Haring Agripa, hindi ako nagsuwail sa pangitain ng kalangitan, kundi nangaral kong una-una sa mga taga-Damasco. Sa Jerusalem din naman, sa buong lupa ng Judea, hindi sa mga hintil. Magsisi na kayong lahat. Mga balik loob kayo kay Yeswa na Diyos. Magsigawa ng magawang karapat dapat sa pagsisisi. Pagsisiyan niya lahat. Hindi nyo nakilala si Yeswa. Magsisi na kayo. Dahil doon, hinuli ngayon ako ng Hudyo. Pinagsisikapan nila ako ngayon patayin. Dahil nga medyo silang kilala, hindi nila kilala si Yeswa na Diyos ng kanilang magulang na pinangako ni Moises sa Deuteronomy 18:18. Ayan, ang aking tamuhin ng tulong na mula kay Jesus, mula kay Yeswa. Nanatili ako hanggang sa araw nito, nagpapatotoo sa maliliit, din sa malalaki na wala akong sinasabing anuman. Kundi, tututukan nyo kundi ang sinasabi ng mga propeta at ni Moses na mangyayari. From Genesis to Malakay, pagkamatay ng Diyos natin ang nakahula doon. Dahil nga dugo nga ng kordero ang magliligtas sa inyo pagbabalik, ina-adisilit yan ni Satanas. Huwag nyo? Kaya sabi ni Kristo, hindi yan, nagpapatuto siya doon sa aklat ni Moses. Sila, wala na aklat, basta sila lang. Diyos lang hindi nakamatay. Yun yun. Ang kamatayan yan, basahin mo. Timothy 1:17. Sila mong nananang sa liwanag na walang kamatayan. Pinupuri ni Saulo si Kristo doon. Nagpapatuto siya kung paano niya na-encounter si Kristo. Ganon niya pinupuri ni Diyos na namatay na tinawag pa siya. Namatay yun. Yeswa Nazareth. Kung paano na ang Kristo, the one Lord God of Israel, Lucas 2:11, Mateo 24:41 hanggang 46. Si David na tumawag sa akin, Panginoon, paano niya ako naging anak? Si David na tumawag sa Kristo na Panginoon, paano ang Kristo kanyang naging anak? Mateo 22:45. Nakahula kasi yan. Kailangan maghirap yung Diyos na yun. Kasi sinasabi nyo, hindi yun namatay. Sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Patay siya eh. Kaya nga, espiritu siya ng patay eh. Kaya sabi naman ng iba, buhay yun, buhay yun. Kung hindi yung bumalik sa katawan, meron ba tayong espiritong buhay na Diyos? Yun ang pagkakamali ng mga naninira sa patri. Nalagutan daw ng Espiritu Santo. Oo, nalagutan. Walay ka sa laman mo. Patay, espiritu ka ng patay. Patay ka. Nalagot hininga mo.
Recorded sa utak mo, nalagot tininga mo. Yung Espiritu Santo, si Jesus din. Jesus. Namatay ba si Jesus? Oo. Nalagot ang banal si Jesus? Oo. Ba't kinahati-hati mo yung Diyos mo? Hati-hati ba yung kordero? Ang inalay? Mali yung unawa nila. Akala nila, nung nalagatan ng hininga, ikinakalat ko daw na nailibing ng Espiritu, nanigas. Bilang founder ng Patri, anong sasabihin nyo kung kayo tanungin? Espiritu Santo ko si Jesus na nasa akin? Lagay nyo yung sarili ko sa sarili nyo. Nag-founder ako ng church, ginamit ako ni Kristo ng Patri. Ngayong 20th century. Ang Espiritu Santo, Judas 1:20, manalahin ka sa Espiritu Santo ni Kristo. Roma 8:9, ang Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo. Ngayon, nagdadasal ako sa Espiritu ni Kristo. Namatay ba ang Espiritu ni Kristo? Oo, sagot ko. Dahil ang dinadasal ko, yung Diyos ko namatay. Sila kasi ang Diyos nila, Espiritu lang. Ang Diyos nila hindi namatay. Walang kamatayan. Ano yung sasagot ko? Sabi, siyempre, nalagutan ng hingi, yung Diyos ko. Dahil siya yung Espiritu Santo. Yung katawan niya ay isang buo. Kung ano nangyayari rin sa isa, nangyayari sa lahat yun. Kaya, dun sa mga pilosopo, na naninira lang sa akin, review nyo rin mga footage, yung mga video ko. No? Hindi naman ganun kababaw ang utak ko. Ano? Kaya, ilagay lang nila yung sarili. Kasi pag ganito sinabi, nalagutan ba ang Espiritu Santo sa iyo? Pag sumagot ako lang, hindi. Hindi ko na Diyos si Kristo, tandaan niya. Hindi ko na Diyos si Kristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ibang Espiritu na yun. Dahil si Kristo may ibang nagsasabi, namatay ako, nalagutan ako ng hininga. Yun, maunawaan nyo sana lahat yun. Okay? Ngayon, kasi hindi kayang alisin ni Satanas ang dugo ng kordero sa akin. Sa inyo naaalis. Kasi hindi naman kayo nag-review siguro. Ako binasa ko yung Genesis to Revelation, buong Biblia yan. Kaya nakita ko lahat yan at binabahagi ko sa inyo. Kayo nakabasa lang ng kapiraso, okay na. Puro na kayo kayabangan. Puro na kayo abasa lang walang kamatayan, okay na. Genesis to Malakay. Mamamatay ang Diyos, mabubuhay na magulo, hindi mabubulok. Ganun makadaling sirain yung ilang libong taong propesiya na mag-aalay ng buhay sa inyo ang Diyos. Dahil nga sa Pasko yan. Kaya nang kumakain ng aking uminom ng dugo, bubuhay ko sa huling araw. Kaya sa bawat pangangaral nyo ng salita ng Diyos, huwag nyong aalisin na namatay yung Diyos nyo para sa inyo. Tandaan nyo yan. Yan ang spirit ng Biblia. Nagiging paimbabaw lang yung mga kanta nyo na yan. Nagiging paimbabaw yung iyak-iyak nyo na yan. Paimbabaw lang lahat yan. Kunwari pa kayong kumakanta kayo ng We are the reason that He gave His life. We are the reason Yeshua suffered and died. Iyak-iyak kayo. Tapos, walang kamatayan Diyos namin. Hiyaw ni Satanas. Then, niloko nyo lang sarili. Hindi nyo ngayon maramdaman yung agape love, yung pag-ibig ng Ama sa inyo. Hindi nyo maramdaman. Dahil hanggang ngayon, hindi ninyo kilala kung sino yung Ama nyo. Tanungin nyo mga pastor nyo, Pastor, sino po yung Ama natin? Yung Diyos, sasabihin lang nun. Si Jesus. Sabi niya, tanungin mo, si Jesus po ba yung napatay sa krus? Hindi. Wala na. Try nyo. Sino po yung namatay sa Revelation 18? Si Father po ba? Yung dugo ang hanapin nyo. Dugo ng kordero. Dahil ang sama rin ng Biblia, Pasko. Taon-taong ginaganap nila yung pag-aalay ng Pasko. Para luminis ang kasalanan nila doon sa daong kabanal-banalan sa Hebrew chapter 9. At yun ang pinasok ni Kristo
yung langit. Inalay niya yung sarili niya doon. Para maging isang dakilang saserdote magpawalang hanggan. Katulad ng pagkasaserdote ni Melchizedek sa awit 110:4. Huwag niyong alisin sa tao kamatayan ng Diyos. Dahil yan ang hanapin niya sa kanyang pagbabalik. Handaan niyo yan. Masabi ko. Kayo nauulol, sabi niya kay Pablo. Hindi po ako nauulol, kapesto, sabi niya. Sumobra raw ng talino si Pablo, sabi. Pero, hindi sinabi niya, nabuhay nga yung Diyos niya. Alam niya, patay, namatay. Nung magawa na diyang gayon, ang kanyang pagsanggalang, sinabi pa ni Pablo, di ba? Sa paanan ko bumagsak yung David Esteban, alam niya pinatay si Jesus. Kaya yung sinasabi, hindi alam ni Pablo namatay si Jesus. Jesus of Nazareth niya inaaral. At nung magawa na niyang pagtatanggol, sinabi ni Pesto ng malakas na tinig, ulol, na Pablo, ikaw ay ulol. Kalakhan ng tulong mo, siyang sa'yo nagpapaulol. Sumobra daw ng pag-aaral si Saulo. Sumobra daw ng basa. Naging ulol na daw. Sinabi ni Pablo, hindi ako ulol. Kagalang-galang na Pesto. Gobernador yan, si Pesto, no? Kundi nagsasalita ako ng mga salitang katotohanan at kahinahunan. Pagkat nalalaman ng Haring Agripa ang mga bagay nito, na sa kanya nagsasalita naman ako ng buong laya, sapagkat naniniwala ako na sa kanya ay walang nalilingid sa mga bagay na ito. Alam kasi ni Saulo na nagbabasa ng kasulatan ng mga hula, itong si Haring Agripa, sapagkat ito hindi ginawa sa isang sulok lang. Ibig sabihin, hindi lang inimbento ito. Ito na yung nakaprophecy from Genesis to Malakay na ang Diyos ay darating at papatayin. Tapos ikakalat niyo, walang kamatay, Diyos niyo, tawarin kayo. Haring Agripa, naniniwala ka baga sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka. Sabi niya gano'n. Kasi alam niya yung sinulat ni Moses, nila David. Lahat, alam nila yun. Matalino si Haring Agripa, nagbabasa ng Bible yan eh. Sa OT yan, binabasa niya mga hula na yun. Kaya sa akin ni Saulo, naniniwala ka. Naniniwala ka sa propeta, yung mga hinula nila. Alam ko, naniniwala. Sabi ni Agripa kay Pablo, sa kakunti pagigayat mo, ibig mo ko maging Kristiyano? Christ is the one Lord God of Israel. Gusto mo kong manalig dyan kay Yeshua? Maging patripas yan, Christian. Ayun. Ang Kristiyano kasi lahat, dapat yung patri yan. Alam nyo, ama yung namatay sa krus. At sinabi ni Pablo, na lubo ko binawa ni Kristo. Yung Diyos niya si Kristo. Palitan niya na lang. Nasa kakaunti o sa marami man, hindi lamang ikaw, kundi pati ng lahat. Loob binawa ng Diyos. Tandaan nyo, sinabi naman niya, inusig niya si Jesus of Nazareth, no? Kaya tigil-tigilan niyo pa kung paninira niyo sa Biblia. Pag nakabasa, loob binawa ng Diyos. O Diyos yung nakalagay. Hindi si Kristo yan. Tawarin yan. Siya nga yung pinagtatanggol dyan. Ay nako. Kundi pati lahat na nagsisipakinig sa akin. Hindi lang daw loob binawa ni Kristo. Dahil nga Kristiyano eh. Gusto ko maging Kristiyano. Loob binawa ni Kristo. Nasa kakaunti o marami may hindi lamang ikaw. Hindi lang ikaw kung nailagay isa Haring Agripa. Kundi pati ng lahat ng mga nagsisipakinig sa akin ngayon. Kaya kung may nakikinig sa live ko, hindi lang sana si Haring Agripa, kundi kayong lahat manalig kayo kay Yeshua, isang Diyos ng ating magulang. Ipamang maging katulad ko naman, tangi lamang sa tinikalang ito. Nakagapos kasi siya, mayroon siyang tanikala eh. Mayroon siyang kadena. Kaya sabi niya, sana mawala yung tanikala na yan, pakalaya kayo.
nagtindig ngayon yung mga hari, nagsipong magkakasama ngayon sila, ngayon ina-analyze nila, wala naman daw tao wala namang ginawa na marapat sa kamatayan sa tanikala. Hindi nila kasi ang sabi ni Kristo sa Mateo 10, no? Mateo 10 16, narito, sinusugo ko kayong gaya ng tupa sa gitna ng mga lobo. Patalino kayo gaya ng ahas, magpakatayong timang gaya ng kalapat. At mag-igat kayo sa mga tao. So, lahat ng tao, ingatan nyo daw. Yan, mag-ingat kayo sa mga tao. Sa mga tao tayo pinag-iingat, parang huwag mo nang pagkatulay tao. Hindi nung gano'n. Alam din naman natin pagkakatiwala natin. Kaya alam bakit tayo tao, pinag-iingat pa tayo sa tao. Eh bakit nga? Yun yung mga apostol. Sapagkat kayo ibibigay nila Sanhedrin, kaya hampasin sa kanilang sinagoga. Ayan. Kayo dadalhin sa harap ng mga gobernador, Felix, Bernice, mga haring, Agripa. Dahil sa akin. Dahil sa pagpatutuo sa kanila, sa mga hintil. Di ba nangyari kay Saulo yun? Dito na kaya ni Agripa. Pagka kayo binigay nila, huwag nyo ikabalisa kung paano, kung ano yung sasabihin. Sapagkat sa oras na yun, pagkakalap sa inyo ang inyong sasabihin. Nino? Sapagkat hindi kayo magsasalita. Kundi ang Espiritu ng inyong amang Jesus. Kundi ang Espiritu ng inyong amang Yeswan sa inyong sasalita. Yan yun. Pero nagsatanggol na si Saulo doon, hindi si Saulo nagsasalita doon. Si Yeshua. Si Pater Yeshua. Diba? Saan ang Espiritu ng Diyos? Yung namatay. Tigilan na nila yung pamiloso po nila. Ngayon, dito sa John 16, 1 to 14, kung mabagay ito yung aking sinilita sa inyo, kayo mga apostol ko, kung kayo matiso, ipalalayasin nila sa mga churches nyo. Yung ating oras na sinong pumatay sa inyo, akala naghandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Dahil piling nila, sila yung, ako yung anti-Christ, sila pala yung anti-Christ. Ganun yun eh. Mabagay ito yung gagawin nila sapagkat hindi nila nakilala ang Ama. Hindi ako man. Siya na yun eh. Yung Ama, siya na yun. Sa John 10:30 ako sa may isa. Pinipilit lang baluktutin niya ng mga businessman. Kasi pag nakilala mo na yung Diyos, titigil ka na sa paghanap, kilala mo na siya. Mananalahin ka na sa Kanya, mamumuhay ka ng tahimik, maayos. So, ang bagay nito, kung pinatay na kayo, sinunta ko sa inyo pang kung dumating kanilang oras, sa inyo maalala. Paano sinabi ko sa inyo? Bakit hindi ko sinabi sa inyo buhat pa nung una sapagkat ako'y sumasa inyo? Kita nyo? Kasi wala pang papatay nun. Nandito si Kristo, tigok lahat siya. Kung lusubin ang kalooban ng Diyos, hindi niya pakikialaman. Dapat yung mangyari. O ngayon, umalis na siya. Dahil daming galit. Dami nang hinahunting. So, kaya yung mga totoong nananalig kay Kristo, tandaan niyo yan, nananahimik na lang. Dahil pinagkakamalang anti-Christ. Pero ang nakakatuwa dyan, itong mali na ng mga aral nila sa 1 John 2:21 to 22. Sino ba'y sinungaling? Tingnan nyo. Kundi ang tumatanggi na si Yeshua ay siyang Kristo. Si Yeshua lang daw yung Kristo. Doon sa word na Kristo, nandoon yung ama't anak. Dahil sa salitang Kristo, natatanggihan nyo yung mga ama't anak.
Yung ama, saka yung lamb na tupa. Yan ang ibig sabihin nun. Tandaan niyo yan. Kaya okay, nagyayabang na, tinanggihan nila yan na palpak na unawa na. Kaya ang sabi dyan, ang sino ang tumatanggi dun sa lamb, ay hindi sumasaan niya yung ama, dahil yung lamb na yun yung ama. Ang nagpapahayag dun sa lamb, ay sumasaan niya naman ang ama. Dahil doon sa word na Kristo, nandun ang combination ng Father and Lamb. Unawain niyo yung talata. Si Jesus ang Kristo. Natatanggihan niyo. Pag sinabi niyo hindi, natatanggihan niyo ngayon yung ama't lamb doon. Kayo yung anti-Kristo. Ginagamit ninyo yung talata, hindi niyo inuunawa. Sinabi yan sa Lucas 2:11 ng anghel testified. Yan ay angel testified. Hindi scholar. Sinasabi nyo na yung Kristo, anointed lang. Kalokohan yan. Sa anghel kayo maniwala, hindi sa scholar. Sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayo matakot. Yan yung sinasamba nila yung sanggol. Libo-libong anghel yan. Pagkat pinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, the only one Savior. Yung sinasabi doon sa Isaiah. Ako lang ang Diyos, walang iba magliligtas. Sino raw yung tagapagligtas niya? Siya ang Kristo, ang Panginoon. Si Kristo, ang meaning na niyan, Panginoon, one Lord God of Israel. Tandaan niyo yan. Pag may nabasa kang Kristo, combination na ng Father and Lamb. Ayan, sino tumatanggi sa ama't anak? Yung hindi naniniwalang si Jesus ang Kristo. Kaya nyo nang banggitin ko yung Jesus na natutunan ninyo. Pero si Yesu, ayan. Si Yesu ay yung Panginoon. Panginoon na yan. Yan yung one Lord ng Israel. Dahil sinabi yan sa Deuteronomy 6:4. Hoy, dinggin mo Israel ang Panginoon nating Diyos. Ay isang Panginoon lang. One Lord lang. Kaya nga, ang meaning ng Kristo ay one Lord ni Israel. Anong sinabi sa Mateo 22:41 hanggang 45 hanggang 46? Habang nagkakatipon ng mga Pariseo, mga leader ng churches na yan, mga pari na yan, tinanong sila ni Jesus ng isang tanong. Tinanong sila ni Yeshua ng isang tanong. Sinasabi, ano akala nyo tungkol kay Kristo? Kaya na, tinatanong niyo. Kaninong anak siya? Kay David. Kita nyo na. Yung Kristo na yan, malalim ang meaning niya. Yan na yung God ng Israel. The one Lord. Nung sinabi nila anak siya ni David, pumayag ba siya? Nag-agree ba si Kristo na anak siya ni David? Nangatwiran siya. Bakit tinatawag siya ni David na Panginoon? Sa Espiritu nagsasabi sinabi ng Panginoon sa akin, Panginoon, maupo ka sa akin kanan, kasi ilagay ko yung kao sa ilalim yung paa. Bakit sabi na ba, dalawang Panginoon niya? Yung naunang Panginoon, yung Diyos ni David. Yung Panginoon, yung kausap ngayon ni David. Nakuha niyo? Yan yung root and offspring of David. Ulitin ko, yung sinabi ng Panginoon, yan yung kausap na ni David noon. Yung sa aking Panginoon, itong maliit na Panginoon na yan, yan yung kausap niya ngayon, na sinasabing anak ni David. So yan yung root and offspring of David. Isaiah 11:1, Isaiah 11:10. Ano sabi ni Kristo? Nung sinabi na yung Kristo yung anak ni David. Kung tinatawag ako ni David na Panginoon, paano ako'y kanyang anak? Kung tinatawag nga yung Kristo ni David na Panginoon, paano yung Kristo kanyang anak? Sinupalpal. Binutata. Yung mga apostol, ay yung mga pare. Mali pala sagot nila. Wala nang sino man nakasagot sa kanya ng isang salita. Walang sino man nakasabot sa araw na ito, manong pa sa kanya ng anumang mga tanong.
So, ang topic ko dito, huwag niyong alisin ang kamatayan ng Diyos. Dahil mawawalan kayo ng dugo ng kordero. Tandaan ninyo yan. Hindi biro yung ginagawa ninyo. Kaligtasan ng tao yan pagbabalik ni Kristo. Sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na. Sa makatwid bagay si Kristo, the one Lord God of Israel. At sinasabi niyo, di namatay Diyos niyo. Inaalis ni Satanas ang dugo ng kordero sa inyo. Tandaan niyo yan. Yan din ang hahanapin ni Kristo sa kanyang pagbabalik. Kaya sinasabi niya yun, ang kumakain ng aking laman, umiinom ng aking dugo, ay aking babaw sa huling araw. Yun yung nasa unang talata natin kanina. Yan, sabi dyan, no? Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo may buhay na walang hanggan. Siya'y aking ibabangon sa huling araw. Aking, hindi yung tatay niya ang bubuhay sa inyo. Ngayon, ano kinakain nyo? Nagkakain ng kayo ng salita ng Diyos ngayon. Nangangaral kayo ngayong linggo. Sige. Ano Diyos nyo? Namatay? Hindi. Useless. Nagpinangalanda kayo sa tao na wala kayong dugo ni Kristo. Warning ko yan sa inyo. Dahil yan din nangahanapin ni Kristo sa kanyang pagbabalik. Tandaan ninyo yan. Huwag niyong payagan Satanas na alisin niyo sa inyo. Yan ang summary ng buong Biblia ay Paskwa ng Diyos. Pag-aalay ng Diyos ng kanyang sarili. Okay, so purihin ang Panginoong Yesu. Inuulit ko, ang padaya kay Satanas na ginawa ni Pedro, na dinadaya si Jesus, huwag kang mamamatay. Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Tandaan niya yan. Maraming Satanas ngayon. Nung sinabi ni Kristo sa Mateo 16:21 na siya'y mamamatay at ibabaong sa ikatlong araw, maganda ang layunin ni Pedro. Parang mabait. Para siyang tupa. Yung pala yung lobo na. Sa likod pala ay lobo na. Nagkikare siya kay Jesus. Huwag ka pong mamamatay. Kailanman hindi mangyayari ito sa iyo. Ganda nung style ni Satanas, ano? Babait. Kaya babait yung nakakalat dyan. Na hindi rin namamatay Diyos nila. At sapot, lumingon si Jesus. Sinabi kay Pedro, lumayay ka sa likuran ko, Satanas. Hindi mo pinag-iisip ang bagay ng Diyos. Hindi bagay ng tao. Tandaan po ninyo, ang katutak na lahi ni Satanas ang nandyan para wag daw namatay ang Diyos. Dahil balak ngang tanggalin ang dugo ng kordero sa inyo sa kanyang pagbabalik. Ito po si Arman De Castro, ventilador na founder of the Patrivationism Belief. Naging co-founder dahil galing kay Noetus at Praxias, Glasabelius ng Church of Smyrna, Asia Minor. Doon galing yun, sila Noetus at Praxias. Si Tertullian, Northern Africa yan. Kinuha niya yung aral ni Tertullian, nilayasan naman niya yan. Hindi naman niya pinanghawakan yan, naging Montanist siya. Kaya mag-aral po kayo lahat. Palagay niyo si Jesus, pag nagbabasa kayo, si Yeshua na yung Ama.
try nyo. Mabubuksan isip nyo. Hindi yan magdadalawa. Lahat ng sasabihin ni Kristo sa Ama, ibabalik niyang pilit sarili niya. Ang Ama'y sumasa akin at ako'y sumasa Ama. Eh, Jesus, sino yung sino ang aakyatan namin sa langit? Yeshua. Sino ba aakyatan namin sa langit kung ang Ama'y nasa iyo na? Mga ganun. Sabi nga sa John 14:6, di ba? Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makakarating sa Ama, hindi sa pamamagitan ko. Yung sinasabi ni Kristo, wala raw makakarating sa Kanya maliban dali ng Ama. Sa John 6:55, 45 at sa John 6:65. Walang tao makakalapit sa akin maliban nung dalhin siya ng Ama sa akin. Di ba? Ako daan, sabi ko, takbuhan na kayo lahat eh. Ops. Sabi na Ama, walang makakating kay Jesus, maliban dalhin ko sa Kanya. So, pag-aralan po niyo yan. Lahat ng sinasabi ni Yeshua ay binabalik niya lang sa Kanya. Nagtatakwil sa Ama, nagtatakwil sa akin. Ang tumatanggap sa Ama, tumatanggap sa akin. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Ang nakakita sa akin, nakakita sa nagsugo. Huh? So, yan, ito na po ang aking live. Muli sa susunod. Naway magising kayo lahat na ang Diyos natin nag-alay ng buhay, napatayan. Tandaan niyo. Kung hindi yan napatay, wala kayong dugo ng kordero sa hamba ng pintura. Pagbalik ni Kristo, magagaya ko yung lahat doon sa ihitong hindi naglagay ng dugo ng kordero sa hamba ng pintuan ng yung literal na bahay yun. Ngayon puso ng tao at isipan ng tao kinukuha ni Kristo sa kanyang pagbabalik. Yun ang tatak niya, pananampalatayaan sa Kanya bilang Ama. Hindi sa ating pagbabalik. So, ang papuri at paggana at pagdakila sa Judas 1:22 sa ating isang Diyos, ang Panginoong Yeshua, para ng Kanya lahat ang papuri, paggana at pagdakila. So, paalam na po. Ito si Ventilador, si Arman De Castro ng Father Passion. Hindi po anak yan, tandaan yan. Basahin nyo John 3:13 to 15 bago nag-16. Yung pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus sa Roma 8:38-39, wala rin sa Ama niya. Siya yung Ama. Before, paalam na. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga nakinig at sa mga makikinig pa. Yeshua bless you all. Amen.